Lahat ay nagsimula sa isang maliit at kasuklam-suklam na bagay. Napansin ni Jazz na maraming uod at langaw sa kanyang apartment. Paulit-ulit niyang nililinis, pero muling lumilitaw ang mga ito na parang tumutubo sa pader. Isang araw pag-uwi mula trabaho, natuklasan niya ang pinagmulan sa pinakanakakatakot na paraan. Ang bintana ng kapitbahay ay balot ng itim na langaw at may matinding, matamis at matapang na amoy mula sa loob. Diyos ko. Santo Diyos. Oh Diyos ko. Kapitbahay. Anong gusto mo? Ako ano? Umalis ka. Hindi. Umalis ka. Hindi. Umalis ka. Hindi. Iwan mo muna ako mag-isa. Pagpalain ka ng Diyos. Mag-isa. Hindi, kailangan mo ba ng tulong? Umalis ka. Kailangan mo ng tulong, pagpalain ka ng Diyos. Dumarating ako sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Dumarating ako sa pangalan ni Jesus. Gusto kong mapansin ninyo yung nasa itaas ng apartment kung saan naroon ang kapitbahay. Sige, gusto kong makita ninyo ang apartment. Diyan natutulog at nakatira ang kapitbahay sa itaas. Tingnan ninyo yung bagay doon. Sa bintana, tingnan ninyo yung bagay na nasa bintana sa itaas at kung paano ito nawawala kapag nilalapit ko ang camera. May makakapagpaliwanag ba kung ano yon? Parang alam niya na kinukunan ko siya ng video. Hindi yan normal, hindi tao, may kakaiba dyan. Tingnan ninyo, may nandyan. Panoorin nyo paano siya nawala. Sa palagay nyo ba normal yon? At ayun, dyan sa lugar na yan, kung nasaan yung bagay na yon, dyan siya natutulog. Kinumpirma ng pulisya, 3 linggo ng patay at nabubulok ang kapitbahay niya sa kabila ng pader. Habang natutulog si Jazz ng ilang metro lang ang layo. Walang nakapansin o bumisita sa kanya, pero dito nagsimula maging nakakatakot ang kwento kaysa malungkot lang. Pagkatuklas ng bangkay, nabaliw ang nangungupahan sa itaas. Sumisigaw at sinasaktan ang sarili sa bintana anumang oras. Nang tulungan siya ni Jazz, inamin ng lalaki, "Pinahihirapan ako ng mga espiritu." Ilang segundo lang ang lumipas, sinubukan niyang saktan si Jazz. Dahil sa totoo, tinatawag nila akong baliw, pero kung kayo ang makaranas o makakita ng ganon, tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Yung bagay na yan, huminto sa akin. Dugo ni Kristo ang sumaway sa'yo, demonyo. Mga tao, 2:00 na ng umaga, may nagtangkang buksan ng pinto ko, una nilang kinatok tapos sinubukan nilang buksan. Tapos pumunta ako sa kwarto ng mga bata. Tingnan mo, ayan na naman. Tingnan nyo, pero tingnan nyo na wala namang tao, 2:00 ng madaling araw. Tama, eksakto. Tingnan nyo. Wala namang tao. At yung lalaking yon na pangit na pusa, nakita na kita rito dati. Palayasin ka, Mari kunin ang asin. Kunin mo ang asin, Mari, kunin mo ang asin, bilisan mo. Nalaman ni Jazz na namatay rin sa misteryosong paraan ang dating may-ari ng apartment, kaya nagpasya siyang mag-live record. Wala pa ring luhikal na paliwanag sa mga naitala niya ngayon. Tingnan mo sa bintana ng kapitbahay sa itaas, parang may taong nakamasid. Nang mag-zoom ang camera, agad umatras ang anino sa dilim, na parang alam nitong kinukunan siya ng video. Sa tingin mo ba kapitbahay o ibang puwersa ang nagpapabaliw sa kanya? Lalong lumalala ang sitwasyon. Isang gabi pa, naitala ni Diaz ito sa apartment ng yumaong kapitbahay. Isang babaeng nakaputi. Tandaan mo, selyado ang apartment na yon.
walang may susi, walang pwedeng pumasok. Pero hindi na natili sa labas ang takot, tumawid ito sa pintuan. Isang gabi, si Jazz ay nakakuha ng ganito sa sarili niyang bintana sa ikalawang palapag. Ang mukhang iyon na kulay abo, walang ekspresyon, parang patay na. 2:00 ng madaling araw, narinig ang tunog na kinatatakutan ng lahat. Yung bagay na iyon na nakatayo sa akin, Diyos ko po. Dugo ni Kristo, palis ka, demonyo! May sumusubok magbukas ng pinto, malakas silang kumakatok. Nag-ipon ng tapang si Jazz at sumilip, ngunit pusa lang ang nandoon. Nakatitig sa kawalan o may tinitingnan siyang di nakikita ni Jazz. Sabi ng lalaki lilipat siya pagtapos na kontrata niya. Pero ang tanong ay, mananatili ba ang nilalang doon o sasama sa kanya? Tumunog at gumalaw iyon mag-isa. Kung may isang bagay na kinatatakutan nating lahat ng likas, iyon ay ang mga manika na umaasta na parang tao. Si Black Cat 27 ay nakakuha ng isang bagay na nagpaisip sa kanyang lumipat ng bahay. Ama, nangangako ako na wala akong pinagana o inactivate na kahit ano. Tingnan mo, gumagalaw mag-isa ang manika kasabay ng nakakatakot na tugtog. Gumalaw ka pala ka, aso. Ima, Takot ang may-ari habang nagre-record at sinumpa niyang walang baterya at hindi niya nahawakan ito. Ina. Tumpa ako, hindi ko naman talaga inactivate ang kahit ano. Ina. Sabi ng marami, sira ang mekanismo, pero tingnan mo ang galaw nito. Hindi ito paulit-ulit o mekanikal. Parang lubos siyang mulat. Ewan ko sa'yo, pero ako, susunugin ko agad ang manikang yan. Sabihin mo nga, iiwan mo lang ba yan sa estante ninyo na parang wala lang? Ama. Ina. Sumpa ako, hindi ko naman inactivate ang kahit ano. Ina. Sa kasong ito, lumipat tayo sa Wisconsin. Pebrero 6, 2025, rumesponde ang pulisya sa kaguluhan sa simbahan. Ang inaasahan ng mga pulis na madadatnan nila ay isang palaboy o marahil isang magnanakaw, pero ang kanilang natuklasan ay lampas sa anumang pangunawa. Iminungkahi ni Ariel Palacidino ang video. Pansinin ang kilos ng taong ito. Di alam ng pulis kung ito'y psikotikong pag-atake o totoong pagsanib ng demonyo. Kumusta? Kumusta ka? Mabuti. Napakabuti. Kumusta? Kumusta? Ako si Roland, ang katulong mula sa opisina ng sheriff. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Mabuti naman. Ano pong nangyayari ngayon? Bubuksan ko ito. Hindi natin pwedeng gawin yan dahil pag-aari ng simbahan. Sige. Okay. Kaya paano ka nga ba napunta rito ngayon? Dahil ako si Jesus. May mga kaibigan ka ba rito? Parang ganun. Kailangan mong makipag-usap para matulungan kita. Umatras ka. Mga backup.
May parating akong tao, may ginagawa siya. Tinanggal niya ang krusipiho sa ibabaw ng bagay na yon. Si Matt lang ang pumunta, kinuha ang isa sa mga bagay dito, lumapit ng konti, itinulak sila, tapos tumalon ulit. Kaya hindi ako nakakuha ng kahit ano. Hindi. Wala talaga akong nakuha mula sa kanila. Lumayo ka sa akin. Anong meron, tol? Ako si Hesukristo, makapangyarihan sa lahat. Sinusubukan lang naming tulungan kayong lahat. O isa kang demonyo. Hindi kami demonyo pero wala ako dito, Matt. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Ako si Hesukristo na makapangyarihan. Sige. Back up! Ako si Hesukristo. Makapangyarihan. Wala nang kailangang mamatay para sa inyong mga kasalanan. Walang dapat mamatay. Inaresto kita, ibaba mo ang mga kamay mo. Oo. Makukuryente ka kapag ibinaba mo ang mga kamay mo. Tingnan mo kung paano siya tumugon. Hindi makatao, sinasaktan niya sarili niya, nagpapakita ng matinding lakas. At may marahas siyang pag-ayaw sa mga relihiyosong simbolo. Sandali lang, inangkin niyang siya ang Mesiyas. Pero ilang segundo lang nagbago ang boses niya at sinabing siya raw ang Diablo. Pasensya na, hindi ko maipapakita ang dulo ng video dahil maselan ito at baka masensor ang channel. Dinala ang lalaki sa ospital, ngunit hindi pa rin alam kung sino siya. Tatanungin kita, sa tingin mo ba kabaliwan lang ito o may ibang kumokontrol sa katawan? Ilagay mo ang iyong opinyon sa mga komento. Hindi. 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 Kung akala mo na nakakabahala na ang nauna, mas agresibo ang susunod. Ang lalaking ito mula sa Hapon ay ilang buwan nang nabubuhay sa impyerno. Kusang bumubukas ang pinto at lumilipad ang mga bagay, klasikong poltergeist. Sawa na sa takot, nagpasya siyang alamin ang kasaysayan ng bahay at nalaman niyang namatay doon ang dating may-ari dahil sa malubhang sakit. Naglagay ng GoPro cameras ang lalaki sa bahay at may naitalang hindi maipaliwanag. Pakinggan ang mga kalabog na yan, pero mas masama ang tunog mula sa kalsada na parang umiiyak. Isang daing na puno ng hirap na parang sa babae. Lumabas ang lalaki para mag-imbestiga, ngunit walang tao sa kalsada at tumigil ang tunog. Ngunit sa halip na tumigil, lalo pang lumala ang mga pangyayari gabi-gabi. Lalong naging masakit sa pandinig ang iyak hanggang sa sobrang pagkadesperado, gumawa ng napakabigat na desisyon ang lalaki. Panoorin mo ito ng mabuti.
Lumabas siya bitbit ang kaserola ng kumukulong tubig. Tiwalang alam na niya ang kinaroroonan ng nilalang. Sabihin mo sa akin na narinig mo iyon. Ibinuhos niya ang tubig at may tila nilalang na tumugon. Parang sinusunog ng tubig ang isang bagay na hindi nakikita ng ating mga mata. Maraming nagsasabi na ang iyak ay parang babaeng nagdurusa, laging naroon at pisikal. Posible kayang masaktan ang multo? Sabi ng video, oo. Pero ikaw, ano tingin mo? Ang mga abandonadong ospital ay laging may natitirang enerhiya, pero ang makikita mo sa susunod ay ibang klase. Kakakita ko lang sa bata, pare. Pumasok ang grupo ng Urban Explorer sa abandonadong klinika sa Barranquilla, Colombia, na kilala sa masamang reputasyon. Pare. Oscar. Oo, ano nangyari? Mag-ingat ka sa dulo ng pasilyo. Nakita mo ba? Maliit ito. Kakaiba ang anyo, walang malinaw na mukha at mukhang bata pa. Oscar. Oo, anong nangyari? Sumpa ng mga tagapagsiyasat na ang gusali ay lubos na selyado, walang pumasok o lumabas. Sila lang talaga ang nandoon. Oscar, may bata doon, gago. Ang kwento ng lugar na ito ay talagang nakakakilabot. May kwento ng misteryosong pagkamatay sa pediatric area, iyak ng sanggol sa bakanting kwarto, at aninong nakasilip sa basag na bintana. Ayon sa mga kapitbahay, isinumpa raw ang lugar at kamalasan ang dulot sa pumapasok dito. Tingnan mo, andyan na naman ang anino. Nanghihimasok ba ito o espiritu ng pasyenteng di nakalabas? Nalilito at nasusuka ako sa nakita ko. Pare. Putang ina mo. Oscar. Oo, anong nangyari? Putang ina mo. Galing sa hapon ang video na ito. Paalala, kapag kumurap ka, baka hindi mo na ito makita. Isang binata ang naglalaro ng football at mabilis na iniikot ng kamera sa kalapit na tulay. Tingnan ulit natin. Ayan, may maputlang babaeng nakatayo sa tabi ng estruktura. Bumalik ang kamera makalipas ang ilang segundo at wala na siya. Walang mapagtataguan o oras para tumakbo, basta na lang siyang nawala. Malungkot talaga ang kwento sa likod ng bidyong ito. Ayon sa kanila, nagpakamatay ang kapatid ng nagre-record malapit doon dahil sa pagkabigo sa pag-ibig at nangakong maghiganti. Posible kayang gumagala pa rin ang kanyang espiritu sa tulay, hinahanap ang mga may sala? Ang maputla at di gumagalaw niyang itsura ay nagbibigay talaga ng masamang pakiramdam. Salamat sa panunood ng video hanggang dito. Tanging matatapang lang ang nakakagawa nito. I-like, mag-subscribe at i-activate ang kampanita para sa mas maraming katatakutan. Sana'y maganda ang bangungot mo.